Matapos ang pagguho ng isang sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal, inirereklamo naman ngayon ang isa pang garbage dump sa bayan naman ng San Mateo. Sa pagsisiyasat ng Billionario News Channel, iisang kumpanya lang ang nasa likod ng dalawang tambakan ng basura. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Dumulog sa Billionaire News Channel ang ilang residente ng isang bayan sa Rizal na ilang buwan na raw nagrereklamo. Kaugnay ng isang sanitary landfill na pagmamay-ari ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated, ang kumpanyang nagmamay-ari ng gumuhong landfill sa Rodriguez, Rizal. Kaugnay ng isa pang sanitary landfill na pagmamay-ari ng kaparehong kumpanya. Ito ang New San Mateo Sanitary Landfill na matatagpuan sa Barangay Pintong, Bukawi. Ang tambakan ng basura na mula sa proposal ng proyekto ay sentro na ng kontrobersya dahil matatagpuan umano ang location sa isang watershed. Nang igawad ang Environmental Compliance Certificate o ECC sa San Mateo Sanitary Landfill and Development Corporation noong November 2008, 19 hectares lang ang itinalang sakop ng lupa sa bundok na ito sa San Mateo. Pero nang suriin namin ang landfill sa pamamagitan ng satellite imaging, tila kapansin-pansin ang paglawak nito sa sumunod na 1.5 dekada. Ang dinedevelop na exclusive subdivision sa tabi nito, tinatayang nasa 100 metro lang ang layo mula sa landfill. Ayon sa legal counsel ng kumpanya, aprobado ang isang expansion project ng naturang landfill na aabot sa 40 hectares with an approved maximum daily waste input of 6,000 metric tons noong 2018. Pero ayon sa kanila, hindi sila aware sa kahit na anong residential developments dahil nag-ooperate na umano ang landfill mula pa noong 2008. Kung susuriin pa ang satellite images, kapansin-pansin din ng tila biglaang pagdami ng visible waste pagdating ng 2025, ang kaparehong taon kung kailan unang pumutok ang balita ng pagtatambak ng basura ng Kamaynilaan sa San Mateo matapos ipasara ang Navotas Sanitary Landfill. Ayon sa mga nakausap naming residente sa lugar, umaabot sa mga kalapit na residential areas ang masangsang na amoy ng basura mula sa landfill na ito. Noong nakaraang taon, nagpadala ng sulat ang concerned citizen na si Jerwin Angkaya sa Sangguniang Bayan para ireklamo ang mga aniyay possible environmental violations ng tambakan ng basura. Kasama aniya sa kanyang primary concerns ang pagkasira ng natural landscape ng kabundukan, water pollution, fly infestation at ang masangsang na amoy ng basura na umaabot sa mga kalapit na komunidad. Ayon kay Angkaya, posibleng paglabag ito sa Republic Act 9003, partikular na sa proper and lawful waste management. Kinikilala bilang mountain biking capital. Tapos ang malalanghap nating mga hangin dito ay masulasok at magdudulot ng sakit sa mga mananakay, sa mga nagbabike, sa mga riders. Inilahad din ni Angkaya na noong 1 taon pa siya nag-request ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng kumpanya, Sangguniang Bayan at Sangguniang Barangay ng Pintong, Bukawi para malaman kung ano ba talaga ang scope ng landfill. Pero tila pinagpasapasahan daw siya ng mga otoridad kaugnay nito. Base nga po sa tugon sa akin ng mahal na alkalde, Bartolome Omi Rivera, sinasabi nila na wala silang kopya nung nasabing MOA. Kung hindi, ang ibinigay lang nila sa akin mula sa Sangguniang Bayan ay yung mga resolusyon. Resolusyon ng pag-aaproba para magkaroon ng basurahan sa aming bayan. Paninindigan ng kumpanya, sumusunod sila sa mga environmental code na nire-require ng ECC. Dagdag pa ng kumpanya na address na raw ang concern ng mga residente sa isang pagpupulong kasama ang local government officials noong Enero. Ayon kay Angkaya, nagpaabot na ng impormasyon ang DENR Environmental Management Bureau Calabarzon sa kanya na nagsasagawa na raw ng investigasyon ng ahensya kaugnay ng kanyang mga reklamo. Kasabay nito, mayroon na rin umanong task force na inilunsad ang Sangguniang Bayan ng San Mateo para asikasuhin ang mga issue kaugnay ng San Mateo Sanitary Landfill. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga nabanggit na government authorities pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.